Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na Siya ang ating tagapagligtas, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay muling bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po ay muling pinasapit ng ating Panginoon Diyos sa panibagong banal at dakila pong gabing ito sa ating mga buhay upang atin pong maipagpatuloy ang ating mga pakikinig, ang ating mga pag-aaral sa mga banal na katotohanan na nasusulat po sa banal na kasulatan, na ang mga katotohanan ito ang magpapalaya sa atin sa lahat po ng ating mga kasamaan. Una na nga po sa mga maling aral na ating minana sa ating mga magulang, at ang mga salita po lamang ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo o sa pamamagitan po ng kanyang ebanghelyo. Ito po ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan at magdadala sa atin hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po amin muling ipinag-aanyaya sa inyong lahat ang gabing ito. Ihanda na po natin ang ating mga puso, ang ating mga kaluluwa, ang ating mga banal na kasulatan sa loob ng ating mga tahanan, at sa gabing ito'y sama-samang pag-aralan natin ang mga kalooban ng Diyos, kung ano ang kanyang kalooban sa langit. Ito po ang ating magawa, matanggap, maisakatuparan, tulad po ng lagi nating ipinapanalangin, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang iyong kalooban kung paano sa langit ito ang maghari sa amin. Kaya nga kung tayo mga tunay na mga anak ng Diyos, susundin natin ang kanyang kalooban sa langit. At kung paano natin ito susundin, pagsunod na walang kapaimbabawan, buong puso, buong lakas, buong buhay, at ito rin ang ipapahayag natin sa ating mga kapwa-tao, para pati ang ibang mga tao ay matuto rin ng katotohanan ito, at sila rin naman ay makarating sa langit, sapagkat ito ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong buhay, sa pamamagitan po ng pag-ibig natin sa ating mga kapwa-tao, sapagkat kung ibig natin makarating sa langit, gayon din ipapahayag natin sa lahat ng ating kapwa-tao kung papaano makakarating din sila sa kaharian ng langit. Kaya nga po sa gabing ito, tayo po gaya ng ating kinagagawian, tayo po ay muling maninikluhod sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tulad po sa sinasabi sa Filipos 2:10, upang sa pangalan ni Kristo Jesus, kay Kristo Jesus lamang po tayo, iluluhod natin ang ating mga tuhod, maging nang nasa langit, nasa lupa, at nang nasa ilalim ng lupa. At tayo po magpapailang lang ng maiksing bunga ng ating mga labi, pumupuri, sumasamba sa kanyang maluwalhating pangalan, at hihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, at tayo po ay hihiling sa kanya na patnubayan tayo sa ating mga pag-aaral sa gabing ito. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Amang banal na lubha kapong kagalang-galang, ikaw po ang Diyos na sadya kapong kapita-pitagan, nag-iisa kapong Diyos na buhay, ikaw po ang may-ari,
ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na nag-iisa ka pong Diyos na buhay, na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, sagana ka po sa kagandahan ng iyong kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, datapwat ikaw po ang Diyos na napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amang banal, sa napakamalinis, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Nagpapakumbaba kami, Panginoon, at nangangayupapa sa iyo pong kabanal-banalang harapan. Ipinaaabot namin sa iyo, Ama, ang aming mga tao sa puso naming mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa iyo, Panginoon naming Hesukristo, na hindi mo po kami binawian ng aming mga hiram na buhay. Patuloy mo po kaming pinagbubuksan ng magagandang mga kapalaran. Pinakakain mo po kami, dinaramtan, pinalalakas, at patuloy mo ring pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. Panginoong Jesus, maraming salamat po na hanggang ngayon pinagtitiisan mo pa kami, na inaaralan, pinalalakas, dinaragdagan, pinatitibay ang aming mga pagkaunawa at mga pagkakilala sa katotohanan na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga buhay. Panginoon po naming Hesukristo, sinasamba ka po namin. Pinupuri namin ang iyong banal, malinis mong pangalang Kristo Jesus, sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo, Panginoon, kung paanong kami po ay nangabuhay sa mga araw na ipinautang mo po sa amin. Mga abang mga tao lamang kami, Panginoon. Nalalaman namin hanggang ngayon, hindi pa namin naaabot ang lalong pinakamataas na antas ng buhay Kristiyano, na ibig mo pong masilayang aming isinasa kabuhayan. Magkagayon man, Panginoon, alang-alang po sa iyong mga salita na lipos ng buhay at katotohanan, sa gabi pong ito ng aming mga buhay, patawarin mo po kami sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Ama, dumadalangin po kami sa iyo, na ikaw po muli ang magturo sa amin, tumindig sa aming kalagitnaan. Kahit na po nag-iisa lamang kami, dadalawa o tatlo, kami ang pinakamaliit, pinakang kakaunti sa bilang, na nangagsisipag-aral ng iyong mga banal na katotohanan. Tulungan mo po, Panginoon, na turuan mo po muli kami, kasangkapanin mo po lamang ang iyong hamak at wala mong kakabukabuluhang alipin. Banalin mo po ang kanyang puso, linisin mo po ang kanyang kalooban, gawin mo po sanang isang mabuting kasangkapan ang kanyang bibig, at kung aming mapakinggan ang kanyang tinig, manampalataya kaming ikaw nga ang Panginoong Hesukristo, na kailanman po hindi ka namatay, ikaw ang umuugit sa amin, ikaw ang nagtuturo at gumagabay sa amin, ikaw ang nag-iisa naming Diyos, na marapat lamang naming pakinggan, sambahin. Ikaw ang dakilang guro, pastor, apostol, obispo at saserdote ng aming mga kaluluwa. At wala po kaming nakikilalang sino pa mang mga tao sa balat ng lupa o sino pa mang kapangyarihan na marapat naming sampalatayanan kung hindi ikaw po lamang, hanggang sa maabot namin ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama, dagdagan mo po ang aming mga pananampalataya at ang maraming nagsisipakinig sa amin, bigyan mo po sana silang lahat ng pusong laman na marunong matakot sa iyong mga salita at palatuntunan, na kung sila man po'y nabubuhay pa sa iba't ibang uri ng mga pananampalataya na hindi nasasalig sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan,
Kung ang maraming mga nakikinig tumitiwala pa rin sa mga tao, sa mga larawan, sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng iba't iba pang mga bagay, mga aral na hindi alinsunod sa iyong katotohanan, matanggap po nilang lahat at sila may makasama namin, Ama, sa paglilingkod sa iyo hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan. Ama, lubos po kaming sumasampalataya na pagpapalain mo rin po ang aming mga lupang pangangatawan. Pagagalingin mo rin po kaming lahat, palalakasin, iingatan, daragdagan pa ng marami pang mga araw, hindi upang gugulin sa paglilingkod sa iyo at sa mga kalayawan, kung hindi upang magugol namin sa mga matapat na paglilingkod, sapagkat ito ang iyong kalooban kung paano sa langit, ito ang maghari sa amin, magampanan namin sa araw-araw ng aming mga hiram na buhay. Ama, pag-ingatan mo rin po sana ang lahat po ng aming mga kabiyak, ang lahat ng aming mga anak, mga manugang, mga pot, mga minamahal sa buhay. Ingatan mo rin po, Ama naming Diyos, ang bawat loob at labas ng aming mga tahanan, maging ang amin pong mga ari-arian. Ilayo mo po sa mga sunog, sa mga lindol, sa malalakas na ulan, sa mga baha at sa mga daluyong, sa kamay po ng pamahalaan, sa mga digmaan, sa mga magnanakaw, lalong-lalo na nga po sa lahat ng aming masasamang mga taong kapitbahay. Ama, lubos ang aming pananampalataya na sa gabi pong ito muli mo kaming tuturuan, at pagkatapos kami pong lahat iyong babasbasan at bebendisyonan, hinihiling po namin sa pangalan mo pong Diyos Kristo Jesus, magmula po ngayon, magpakailanman. Amen. At ngayon po tayo ay magpapasimula na ng atin pong banal na aralin, na ito po ang ating tinatawag na aralin o propaganda bilang ika-24. Na sa paksa po nating ito ay meron pong katotohanan mula sa banal na kasulatan na si Apostol Pedro kailanman ay hindi po naging papa sa Roma. Kaya ito po ay ibig ng ating Panginoong Hesukristo na ating pakinggan, babasahin din natin, at pag-aaralan natin, at pagkatapos, kunin natin ang napakinggan nating katotohanan sa kanyang mga aral. Dadapwat, katulad po ng ating kinagagawian, bago natin pakinggan ang propaganda bilang 24, sandaling suayan natin o sauyan. Ang ibig sabihin, let us remember in a quick time the past lessons or propagation number 23 that we have heard. Atin munang sauyan, sumandali ang ating napakinggan noong nakalipas na pakikinig natin ang propaganda 23, na doon po ay niliwanag sa atin sa Apokalipsis 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay dumirinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapon na kasalo niya at siya ay kasalo ko. Napakaganda po ng ating pag-aaral ng nakalipas na propaganda 23. Ang Panginoong Hesukristo po kumakatok sa mga pintuan. Niliwanag sa atin, hindi yung pintuang materya. Hindi po yung pintuan ng literal na bahay. Bagaman sa huling bahagi ng ating pag-aaral noon, kung natatandaan ninyo, ibig din ng Panginoong Hesukristo na kung tayo po ay lilipat sa ibang bahay, nagpatayo tayo ng bagong bahay,
o lilipat tayo ng apartment o condominium kahit ito ay luma na, ang una po nating ipapasok ang ating Panginoong Hesukristo. Sa paano pong paraan naliwanagan natin ang Panginoon ang ilaw na lumiliwanag sa lahat ng tao, at kung paano liliwanag ang Panginoon sa ating mga tahanan, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, ang kanyang mga aral na lipos ng espiritu at ng buhay, San Juan 6:63. Kaya nga doon tinuruan tayo na mali yung ating mga superstisyon. Na nung araw, mga magulang at mga tagapakinig, una nating ipinapasok ang bigas, ang asukal, ang asin, ang kabuhayan. Yun po ay mga superstisyon na salita lamang ng tao sa bawat henerasyon na nagdaraan. At doon na ipako sa ating puso't isipan ang mga superstisyon na ito, na ang wika sa Titos 1:14, huwag maniwala sa katha ng mga Hudyo at sa utos ng mga tao na pawang sinsay sa katotohanan. Kapag ang ipinasok po natin ang Panginoong Hesukristo una sa lahat sa ating mga bagong tirahan, mga tagapakinig, ipinasok na natin ang kanyang tinatawag na ilaw. Lalo na nga kapag ito'y ating binabasa, pinag-aaralan ng lahat ng mga nakatira sa bahay, ang Panginoon ang lumiliwanag doon, at ang Panginoon ang Diyos. Ang Diyos na pinanggagalingan ng pagkain, ang Diyos na nagbibigay ng trabaho, ang Diyos na bumubuhay sa atin, nagdaramit, nagpapainom sa atin, at ang lahat ng bagay na ito. Kapag ang Panginoon nasa loob na ng ating mga tahanan, ito po idinaragdag na lamang sa atin, sapagkat pag ipinasok natin siya, ang Panginoon Diyos tumitira sa bahay natin, ang Panginoon Diyos naninirahan, nangunguna sa atin, lalo na nga po kung tayo'y sumusunod sa kanyang mga utos at sa kanyang mga aral. At una sa lahat, natutuhan natin ang mga pintuang kinakatok ng Diyos. Walang iba kung hindi ang tinatawag na espiritual na pintuan ng ating mga kaluluwa, ang atin pong mga puso. Sapagkat ang Diyos hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao, hindi sa mga katedral, hindi sa mga simbahan na mayroong krus sa tuktok, hindi sa mga sinagoga na ginawa ng kamay ng tao. Ang Diyos tumitira sa mga tahanan na ginawa ng kanyang sariling kamay, katulad po ng sinasabi sa Hebreo 3:6, mga kapatid, ang wika ni Apostol Pablo, si Kristo gaya ng anak, katulad ng anak, pangulo sa bahay niya, presidente ng bahay niya, at ang bahay niya ay tayo. At yung tayo na tinutukoy, alam natin, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang bahay ng Diyos. Sa paniwalaan po ninyo sa hindi, ang iglesia po ng Diyos, ang bahay ng Diyos na buhay. Sa iglesia po ng Diyos, ang Diyos natin dito buhay, hindi patay. Kaya nga tayo, walang patay na Diyos. Wala tayong Maria, Lorenzo Kalunsad, Lorenzo, at itong Ruiz, at wala tayong mga papa sa Roma, wala tayong mga pare, wala tayong mga obispo, wala tayong kung sino-sinong mga matataas na mga katungkulang inilagay ng mga tao. Mga kapatid, ang atin lamang kinikilala, walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos. Sa kanyang unang Pedro 2:25, ang pastor at obispo ng ating mga kaluluwa. At sa Hebreo 3:1-2, siya rin ang ating apostol at saserdote. Kaya nga, kung pinapapasok natin ang Panginoon sa ating mga puso,
Sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang ebanghelyo, Romanos 10:17, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa mga salita ng Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo. Pinatuloy natin siya kapag tinanggap natin ang kanyang ebanghelyo, sinampalatayanan, at nagpabautismo tayo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus, Espiritu Santo, na siyang ebanghelyo sa makatwid sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magpapalubog ang ating lupang katawan, hindi po sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, hindi po sa anumang iglesia protestantismo, hindi po sa mga iglesia ng tao na kinikilalang si Kristo'y tao at ang kanilang mga obispo ay mga anghel, mga iginagalang na mga tagapakinig po namin. Napakinggan natin, nasa kay Kristo Jesus lamang ang kaligtasan. Siya po lamang ang magliligtas. Sa Colosos 1:14, ipinaliliwanag po roon na sa katawan ni Kristo. 1:18 ng Kolosas, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. At ano ang masusumpungan ng tao sa iglesia na katawan ni Kristo? Kinaroroonan ng kapatawaran at katubusan ng ating mga kasalanan. At yun po ang iglesia na binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Basahin ninyo King James Version, Acts of the Apostle chapter 20 and the verses 28. Kaya po napakaliwanag, napakaganda ng pag-aaral natin ng nakalipas na propaganda 23. At malungkot man na aminin, napakarami po ang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Basahin ninyo mga magulang, Mateo 15:7, na napakinggan natin ang nakalipas na aralin. Kayong mga paimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hindi ba lahat naman ng nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ginagalang nilang Panginoong Hesukristo? Sinasamba nila. Pero, sila yung mga paimbabaw. Bakit nga po? Nakikilala nga nila ang Kristo, pero ang tinatawagan naman nila si Birhen Maria, Lorenzo Ruiz, Kalunsad, mga papa sa Roma. O yung iba namang mga iglesia ay ng tao, mas mabuti pa yung mga obispo nila, may karangalan, may kaluwalhatian. Yung Kristo ay taong-tao lang. At sa kanila, yung salitang Kristo bansag lang yon, anak lang ng Diyos, propeta lang ng Diyos. Iginagalang ako ng kanilang mga labi, ang puso nila ay malayo sa akin, mga paimbabaw. At sa iba pang mga talata, hindi ko nababasahin, ito ang mga anak ni Satanas. Sa 8:44 po ng San Juan, basahin po ninyo. Ng San Juan, kayo sa inyong amang dyablo. Ang ibig ng inyong ama ang nais ninyong gawin. Siya'y walang katotohanan sa kanya, at kapag nagsasalita ang inyong ama, puro kasinungalingan. Kaya nga, pinupuri ninyo ang Kristo, tinatawagan naman ninyo, niluluhuran, sinasamba ninyo ang ibang Diyos-Diyusan. Hindi mga tunay na Diyos. Iisa lang ang tunay na Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya yan po ang ating napag-aralan ng atin pong nakalipas na paksa. At nawa ay huwag kayong magagalit sa pakikinig ninyo sa aming pangangaral, sapagkat ibig ko po na muling ulit-ulitin sa inyo, maliban po sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na napasulat sa mga banal na kasulatan o sa kanyang ebanghelyo, wala na pong ibang pangalan. Wala nang iba pang pangalan, ang wika nga ng mga apostol sa aklat ng mga gawa. Wala nang iba pang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas, kung hindi ang pangalan lang ng Panginoong Diyos at Kristo Jesus. Kaya nga ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya ito lang ang ililigtas.
Kaya huwag kayong magagalit sa akin, binabasa lamang sa inyo. At ito ang magliligtas sa inyo. Sa gabi po namang ito, tayo na po ay dumadako sa ika-24 nating mga pag-aaral. Ang katotohanan, si Apostol Pedro ay hindi kailanman naging papa sa Roma. Ang pinag-uusapan po rito ay isang napakamahalagang aralin. Sapagkat sa mga aral na ito ay napapaloob din naman ang kaligtasan ng kaluluwa nating mga tao. Sapagkat napakarami po sa buong sanglibutan, milyon-milyon. Napakaraming tao nabihag nitong simbahang kinagisnan o Iglesia Apostolika Katolika Romana na si Pedro, ito raw ang unang papa sa Roma. Ayon nga po sa Biblia, sapagkat ito'y napakahalaga, dito nakasalalay ang buhay na walang hanggan ng bawat isa. Baka tayo manatili sa pananampalatayang si Pedro daw ang unang papa sa Roma, kaya nga maraming tumatawag kay Pedro dahil ito ay ang kahalili ng Diyos, Vicarius Filii Dei. Mga kapatid, unang-una daw yan. Atin po munang alamin, sino po baga si Apostol Pedro ayon sa banal na kasulatan? Buksan po ninyo ang San Mateo 4:18. At sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat. Bakit sila mayroong lambat? Sapagkat sila ay mga mamamalakaya. Ano po ang sagot ng Biblia sa ating tanong? Sino ba si Apostol Pedro? Nalalaman natin, napakahirap maging papa sa Roma. May politics dyan Nakita ninyo, nagbobotohan pa yan. Ting mamamatay o magre-resign yung kanilang pinakapapa, kamukha nitong si Benedicto nang nakalipas na buwan lamang. O hindi ba nagbotohan dyan? Meron pang politics dyan. Mga iginagalang na mga tagapakinig, at hindi ka pwedeng maging papa sa Roma kung hindi ka muna magiging pare. Yung magpari ka lamang, yung anak mo, ipasok mo sa kumbento para maging pare, napakahirap na Bakit po? Kung wala kang pera, kung wala kang edodonar, kung wala kang dote sa simbahang Katoliko, hindi pwedeng maging pare ang anak mo. Hindi ba? Mga iginagalang na tagapakinig, subukan ninyo. Kung hindi man dote, malaking halaga ng salapi. At kung ano-anong patutunayan na talagang may mga kabuhayan kayo, para bagang ang pagiging isang mangangaral ng salita ng Diyos, kailangan pang bumayad ang tao. Kailangang magdonar, magdote. Mga kapatid, ano ang ibig ituro dito ng ating pag-aaral? Si Pedro, kapatid ni Andres, sila po'y hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Hindi po sila nakakapag-aral. Wala po silang ibabayad na dote o pambayad sa matrikula para mag-aral sa pagiging isang pare o mangangaral. Sino sila? May hawak ng mga lambat. Ang magkapatid na ito. Bakit? Sila ay mga, ang wika sa atin, mamamalakaya. Ano ang pinapalakaya? Hinuhuli nila? Mga isda. Sila po ay mga mangingisda. Ngayon, paano naging mangangaral ang dalawang ito? Ibig kong liwanagin natin, pati si Andres, ginawa pong apostol. Ituloy natin 4:19 ng San Mateo. Kaya mag-aral kayo, kayong nakikinig. At sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko, at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Sumunod kayo sa akin.
Ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo, gagawin ko kayong mga mangangaral ng aking ebanghelyo, manghuhuli kayo ng kaluluwa ng mga tao. Ayan, samantalang ano ang itinuturo ng kinagisnan? Anak mo, gusto mong maging mangangaral? Magbibigay ka ng dote, magbibigay ka ng lupain, magbibigay ka ng kung ano-ano. Kung hindi magiging mangangaral ng iglesia ang iyong anak. Anong klase kayo? Kung yung ating Panginoong Hesukristo mismo leader ng relihiyon na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, si Kristo mismo isang kalpentero. Samantalang kayo, kailan lang kayo isinilang at kailan lang kayo lumitaw sa lupa sa huling araw Naging mataas pa kayo roon sa pinanggalingan ng tunay na relihiyon? Hihingi kayo ng dote? Mga kapatid, at kung walang salaping ibabayad sa inyo, hindi na pwedeng maglingkod sa Diyos ang isang tao? Nakikinig na mga kababayan namin ngayon. Buksan na ninyo ang mata ng inyong mga puso. Malapit na ang hukom. Malapit na ikalawang pagparito. Kaya dito po sa talatang 4:18 at 19 ng Mateo ay napakaliwanag po. Si Pedro po at ang kanyang kapatid na si Andres, pareho pong mangingisda o mamamalakaya, hindi po nakapag-aral ng mataas na pamantasan. Mga kapatid, sila po'y mga ordinaryong mga mangingisda po lamang. Ngayon, ang tanong po natin ay ito, saang iglesia po baga sila inilagay ng Panginoong Hesukristo? Ayan po, makinig tayo mabuti Una, tinawag si Simon Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres at ginawa sila na mga tagapangaral ng Ebanghelyo para maging manghuhuli ng kaluluwa ng mga tao. Nasasampalataya sa Panginoon. Itanong po muna natin, bukod po kay Pedro na unang nakita ng Panginoon at si Andres, meron pa bang ibang mga nakasama nila na ginawa rin namang mga alagad o apostol ng Panginoon? Buksan natin ang Mateo 10:1. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. Ayan po. Nagkataon lang si Pedro unang nakita Ang ginawa naman ng simbahang Katoliko, yan unang-unang tinawag. Ipagpalagay natin unang tinawag, ano ngayon? Kaya yan ang the prince of all the princes or apostles of Jesus Christ. Sapagkat siya ang unang tinawag, siya ang pinaka-prinsipe. At ginawa pa nilang, tinawag pa nilang pinakaunang papa. Yan nga po ang mali, yan nga po ang liko Mga kapatid, porke unang nakita, ibig sabihin, pangunahin na. Tingnan nga ninyo yan. Ituloy natin. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. 10:1 ng Mateo. At binigyan niya sila ng kapamahalaan laban sa mga karumal-dumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. Ang pangalan nga ng 12 apostol na ito ay ang sumusunod. Una nga, si Simon Pedro na tinatawag na Pedro. Ano naman ang pagkakaiba? Kung merong ibang pangalan na nahuli, sa katotohanan lahat ng ito ay puro apostol Wala naman dakila sa mga ito. Wala namang nakahihigit. Kahit ba inuna ng Panginoong Jesucristong tawagin si Judas Iscariote, anong pagkakaiba kay Pedro? Lahat naman sila sabay-sabay ng bigyan ng kapamahalaan. Pinalapit niya ang 12. Sabay-sabay. Pinagbili ng mangaral ng Ebanghelyo. Hindi po naman sinasabing, makikinig kayo kay Pedro, siyang Papa sa Roma, siya ang una, siyang pinakamatanda sa inyo. Wala pong gayon. Mga kapatid, si Pedro lang ang ginawang pinakapangunahin. Wika nga, tawagin na nating the most senior. At siya nga ang hinahanapan ng Panginoon na una sa lahat maging banal. Tuloy natin ang ating pag-aaral. Ang pangaral nga ng mga ito
Una-una si Simon Pedro, si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo, na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote, na siya rin ang sa kanya'y nagkanulo. Napakamaliwanag po. Sabay-sabay ito ng tawagin at basbasan at bendisyonan at bigyan ng kapamahalaan ng mangaral. Wala pong itinatanging apostol ang Panginoon. Lahat sila sabay-sabay, lahat sila ay pare-pareho ng katungkulan. Ngayon, sa atin pong diretso na pagtatanong, nang tawagin nga po ang 12 ito, meron po bagang pinaglagyan ang Panginoong Hesukristo sa kanila? Makinig po tayo, mga kapatid at mga magulang, kaibigan na mga nagsisipakinig, kahit na anong relihiyon ang inyong kinaaaniban, no? Pakinggan natin ang Biblia. Meron ba silang pinaglagyan? Saan inilagay ng Panginoong Hesukristo ang kanyang unang-unang mga apostol? Sang-ayon sa mga banal na kasulatan. Buksan po natin ang tinatawag na unang Korinto sa kanya pong kapitulo 12 at versikulo 28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol. Yun po, hanggang dun lang tayo. Ang tanong natin, saan inilagay ang 12 ng tawagin na niya at turuan at utusang mangaral ng Ebanghelyo? Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Kunan ninyo yung salita, pakinggan ninyong mabuti. Ilan lang ang inilagay ng Panginoon Diyos. Saan? Sa iglesia. Unang Korinto 12:28. Buksan ninyo. Ang iglesia na kinaroroonan, pinaglagyan una-una sa mga apostol, hindi po marami, ilan lang. Ilan lang sila. Kaya nga kung itutuloy natin ang pagbabasa, ang Diyos naglagay ng ilan sa iglesia. Sino ba ang Diyos na tumawag sa 12 at inilagay sa iglesia ang 12 apostol? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya siya po ay Diyos. Mga magulang at iginagalang naming mga tagapakinig. Kaya maging sa pulpa man ng una, kakunti lang po. Talagang hanggang sa katapusan, kakaunti lang ang mga maliligtas, katulad din ng pagliligtas noong unang panahon kay Nunong Noah. 8 kaluluwa po lamang ang naligtas. Kaya po ang pagpasok sa langit, hindi po paramihan, pagarbuhan, payamanan, patalinuhan. Hindi. Pag-aralan ninyo ang Biblia, kayong mga hambog, kayong mga umaasa sa bilang. Hindi po politics ang pagpasok sa langit. Walang dayaan dito, walang lokohan dito, walang kapaimbabawan dito kung paano mo ginamit ang buhay mo. Kung paano ka naglingkod sa Panginoong Hesukristo, doon ka hahatulan. Kaya kayong mga mapagpaimbabaw, alisin ninyo sa tuktok at isipan ninyo. Na akala ninyo ang pagpasok sa langit, marami kaming membrong artista, marami kaming membrong matatalino, mga politiko, presidente, senador. Mahiya kayo sa inyong mga sarili. Kung maging nung unang panahon pa man, kakaunti ang mga napabilang sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, gayon din ang pagpasok hanggang sa huling araw. Napakahirap po. Mabuti pa sa isang kamelyo ang makapasok sa butas ng karayom. Mabuti pa, mga magulang, ang wika ng Panginoong Hesukristo, ang isang malaking hayop makakadaan sa butas ng karayom kesa sa mga tao o lalo na nga sa mga mayayaman ang makapasok doon sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi po paramihan. At dito, una-una ipinasok sa iglesia ang mga apostol, ang ikalawa ay ang mga propeta, ang ikatatlo ay mga guro, saka ang mga himala,
ang mga kapangyarihan ng Diyos, saka ang mga kaloob na pagpapagaling. Sa iglesia rin ng Diyos kay Kristo Jesus nanggagaling ang pagpapagaling, ang mga pagtulong, mga pamamahala. Sino namamahala sa atin? Ang pamamahalang matuwid ng ating Panginoong Hesukristo at ang iba't ibang mga wika. Ano ang iba't ibang mga wika? Yan ang mga wika na walang iba kung hindi ang mga itinuturo sa inyo, ang ipinangangaral sa inyo, na naiintindihan ninyo. Hindi yung itinuturo ng ibang mga protestante, na sila raw ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Merong humahalinghing, may ngumingiyaw, may tumatahol, merong gumugulong sa sahig, merong naghihimatay. Ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. At ang mga apostol, nang pumasok sa kanila ang dilang apoy na nanggaling sa langit na kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos upang sila'y makapangaral ng iba't ibang wika, ng pagkakataong yaon sa aklat ng mga gawa, iisa lang ang wika na binabanggit nila sa kanilang pangangaral. Ang wika lang ng Diyos o ang ebanghelyo ng Panginoon. Dadapwat ang nagdadaan sa paligid ng kanilang mga bahay habang sila'y nangangaral, bagaman Inchek, bagaman Arabo, bagaman Grego, bagaman Hudyo, bagaman Ateneo o mga kung ano-anong mga salita sa Gresya, naiintindihan nila yung salita ng Diyos, isang salita lang. Mga kapatid, dadapwat naunawaan ng iba't ibang mga nasyon ang ibig liwanagin sa huling araw. Nangangaral man kami ng Tagalog, nangangaral man kami ng English o anumang wika, ito po ay maiintindihan ng lahat ng ibig na mga tao, ng mga tao na ibig nilang maintindihan, maunawaan, sapagkat ibig din naman nila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga minsan sinabi ni Apostol Pablo, ano nga ito kung kayo'y nagkakatipon sa templo, at lahat kayo nagsasalita ng iba't ibang dialekto o iba't ibang wika at may dumaan na walang pananampalataya. Ay, di ba masasabing na nasisira ang ulo ninyo, mga ulol kayo? Ba't kayong umingiyaw? Bakit kayo tumatahol? Kamukha ng mga protestante ngayon. Nagsasalita raw ng mga wika. Nyaw! Ang iba naman, aw! Ang iba naman, haw! Akala mo mga wolves. Ay, nakita ko yan sa television Ipinakikita ang gawin ng mga protestante. Merong naghihingalo, merong humahalinghing, merong gumugulong sa wika nga, sa sahig, merong sumisigaw. Kala mo nasisiraan ng bait, ang gulo-gulo. Hindi po yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Diyos, espiritu ng kapayapaan, hindi ng kaguluhan. Mga kapatid, ang ibig lang sabihin nga ng ating nabanggit tungkol sa mga wika, kapag ang isang tao, Inchik man, Pilipino man, Hapon man, ano man ang wika niya, pag ibig niyang makarating sa langit, maiintindihan niya ang anumang wika. Maiintindihan niya ang sinasalita, maging Ebreo man, Aramic man, Grego man. Ay, hindi ba totoo yan? Sa katotohanan nga po, sa paglago ng karunungan O 12:4, Daniel, sa huling araw, lalago ang karunungan. O hindi ba lumago ang karunungan sa ngayon? O ano na nakikita natin ngayon? Kung meron ka lang computer, may internet ka, ano ka, Inchik ka, gusto mong maintindihan ang ebanghelyo sa salitang Inchik, ilagay mo Chinese language, lalabas sa computer mo. Salitang Inchik, ang ebanghelyo ni Kristo. O ano pang sasabihin ninyong mga wika? Lahat ng wika maiintindihan na sa pamamagitan ng karunungan na ibinigay ng Diyos sa mga tao sa huling araw. Makinig kayong mabuti para meron kayong matutuhan. Ngayon, ano nga po baga ang pangalan ng iglesia? Pinaglagyan sa mga apostol, una sa lahat, Galatias 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudiya na pawang kay Kristo. Ibig kong malaman nating lahat, mga magulang at mga kapatid, merong iglesia na ito ang wika kay Kristo. Sa 1:22 ng Galacia, sinabi ni Apostol Pablo, si Pablo na nangangaral sa labas ng bansa ng Israel, nasa kahintilan siya nun. Siya nga ang light
of the Gentile, ilaw sa mga hintil. Hindi pa ako nakikilala sa mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. And tanong natin, bakit sa Judea? Doon po naroon ang Jerusalem, ang kapitolyo ng Judea. Naroon ang Jerusalem kung saan itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Kaya naman, ang pinaglagyan sa 12 apostol, walang iba kung hindi ang iglesia pag-aari ni Kristo. Nasa Judea. Hindi po iglesia nasa Roma, sa Vatikano. Nakaw. Makinig kayo. Mag-aral kayo. Ang iisang iglesyang itinayo ng Diyos ng magkatawan tao sa siyudad ng Jerusalem ng Judea, anyo 32. Sang-ayon sa tala ng kasaysayan. Ano po? Ang tinatawag na opisyal na pangalan ng iglesia na pawang kay Kristo. 2:14 ng unang Tesalonika, sapagkat kayo mga kapatid, nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos. Saan naroon? Saan itinayo? Na nasa Judea, sa Jerusalem ng Judea. Sino may-ari? Ang wika ni Pablo 1:22 ng Galacia, hindi pa ako nakikita ng iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. 2:14, balik natin, unang Tesalonika. Kayo mga kapatid nagsisitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea. Sino may-ari? Kay Kristo Jesus. Ayan. Kay Kristo Jesus ang iglesia. Hindi po iglesia ng Diyos kay Pulano, kay Juan de la Cruz, kay kung kani-kanino o sa imperyo ng Roma. Wala pa. Sa iglesia ng Diyos, sino may-ari? Kay Kristo Jesus yan. Mga iginagalang, diyan inilagay una-una ang 12 apostol at hindi po sa Iglesia Apostolika Katolika Romana. At ito po, nang salitain, mga kapatid ni Apostol Pablo, ito po ay malawak na noon, kanya ngang ipinalalawak o ipinangangaral sa kahintilan. Kaya nga sabi niya, sa mga nagpabautismo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa labas ng bansa ng Israel, kayo ay tumutulad na. You are now imitating the original people of God from the Church of God, which in Judea are in Christ Jesus. Kayo'y tumutulad na. Kamukha natin sa huling araw. Kapag nakikinig tayo, kapag sumasampalataya tayo, kapag tayo nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kapag ang ikinabubuhay na natin ay pulos mga gawang kabanalan, hindi na tayo nagmumura, hindi na tayo nagsusugal, hindi na tayo nakikiapid sa hindi natin asawa, hindi na tayo nangangalo niya, hindi na tayo bumibili ng lottery ticket, ng supisik, hindi na tayo nagmamadyong, hindi na tayo nagsusugal, o hindi na tayo gumagawa ng lahat ng gawa ng laman. Galacia 5:19 hanggang 21, basahin ninyo. Ang lahat ng gumagawa ng gawa ng laman, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Muna, ang sumusunod sa Espiritu o sa salita ng Panginoong Jesucristo, ang bunga ay buhay na walang hanggan. Ito ang ating tinutularan, ang mga ginawang pamamaraan na buhay kabanalan ng unang iglesia ng Diyos na naroon sa Jerusalem, sa siyudad ng Judea. Mga siyudad ng Jerusalem sa bansa ng Judea. Ngayon, ano-ano po baga ang mga katungkulan na inilagay ng Panginoon sa kanyang iglesia? Ito'y magandang tanong bakit po dapat nating pakinggan ito? Ang pinag-uusapan nga po, Papa raw sa Roma, si Apostol Pedro. Meron bang inilagay na katungkulang ama o papa o pope sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Buksan ninyo ang unang Korinto 12:28. Makinig tayo, balikan natin to. Ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia
Una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. Ikatatlo ay mga guro. Ayan po. Ang unang inilagay, mga apostol. Mga plural ito, plural. Kaya nga nang sila'y tawagin, sama-sama sila na binasbasan at benendisyonan, walang itinangi sa kanila. Lahat sila'y tinatawag na mga apostol. Mga kapatid, na kung liliwanagin lamang ay mga taong saksi na nakakita sa Panginoong Hesukristo. Sila po'y pare-pareho, mga apostol, walang itinatangi sa kanila. At yan ang unang inilagay na mga katungkulan, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. At ikatatlo ay mga guro. Ang tanong po natin ay ito. Bukod po rito sa tatlong itong mga katungkulang ito, meron pa po bang ibang mga katungkulang inilagay ang Panginoong Hesukristo sa loob ng kanyang iglesia? Buksan natin ang Efeso 4:11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, ang iba, ito po, makinig kayo, ang iba naman ay mga evangelista, ang iba'y mga pastor at mga guro, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Napakaliwanag. Una, apostol, pagkatapos propeta, at ikatatlo'y mga guro, at meron din namang mga evangelista, at merong mga pastor. Mga tagapakinig po namin, yung evangelista, yun ang mga wika nga misyonero, mga nangangaral ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, kung titignan ninyo kami sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kami pong lahat pare-pareho mga miyembro. Meron pong tinatawag na misyonero sa loob ng iglesia. Yan ang mga ebanghelista. Ang lahat ay miyembro, bahagi ng katawan ni Kristo, kamukha ng aking asawa, si kapatid na Rosita, ang aking anak, mga anak tulad ni Joel, ang mga apo ko, kamukha ni BJ. Pero hindi po sila mga ebanghelista. Sila po'y mga ordinaryong miyembro, pero bilang isa na bahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng miyembro ng iglesia, kumakatawan po na mga tagapagpahayag. Hindi man nila nagagamit yung bibig nila bilang tagapagpahayag ng ebanghelyo ng katotohanan, nakatutulong sila sa pangangaral sa pamamagitan po ng tinatawag ng sinasabi nga sa Biblia 13:16 ng Ebreo, ang paggawa ng mabuti at ang pamamahayag, to do good and to communicate. King James Version 13:16 of Hebrews, ang paggawa ng mabuti. Gagawa kayo ng mga gawang kabanalan. Yan pag nakita ng tao, nagugulat ang tao, bakit, paano ninyo nagagawang wag makiapid sa hindi nyo asawa, wag magsugal, wag magmura, wag manigarilyo, sa lahat ng paraan. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa kadiliman, ang wika ng Panginoong Hesus. Hindi alam ng miyembro, nakapangangaral na siya. At yung literal na pamamahayag, yan po ang katungkulan ng mga ebanghelista na katulad po ng inyong lingkod at katulad po ni kapatid na Prospero. At ng iba pa naming mga tinatawag na kapatiran sa loob ng iglesia, ang Diyos ang nakakakilala kung sino-sino sila. Mga kapatid, kung sila nga'y tunay na kapatid o mga paimbabaw lamang. Kaya dito po sa loob ng iglesia, naliwanagan natin, merong apostol, nung unang panahon, yung mga apostol namatay na yon, wala na yon, wala nang saksing nakakita ngayon, wala na. Propeta at mga guro, evangelista at mga pastor, mga taga-pakinig po namin. Nung panahon na yon, merong mga pastor, yung parang pastor talaga ng tupa. Ito ang mga kapatid
na ipinakikilala rin naman ng mga matatanda sa iglesia at gumagabay sa mahihinang mga kapatid, mga iginagalang na mga magulang. Totoo po ba yan? Buksan natin ang unang Timoteo 3:1. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsikap na maging, dito po sa Tagalog, nakalagay obispo. Kaya yung obispo, sa huling araw, malaking kapital sa mga leader ng mga relihiyon. Sa huling araw na ito, pag tinawag kang obispo, laki ng ulo. Nako, obispo. Sinisipa nila ang Panginoong Hesukristo bilang pastor at obispo ng kanilang kaluluwa. Ang inilalagay nila yung sarili nila. Kaya may mga obispong tao, ang obispo namin, sugong anghel, si Kristo'y tao. Sinipa na nila si Kristo. Yung tao na matagal nang patay, mas pinaparangalan, pinupuri at niluluwalhati nila. Sa kanila, si Kristo'y tao. Sa katotohanan po, yung salitang obispo, kung babasahin po ninyo sa Bibliang Ingles na pinanggalingan ng Tagalog, Acts of the Apostles 20:28 King James Version, "For the Lord God have elected you as overseers, sapagkat ang Panginoon inihalal kayo na mga overseers." Ano ba ibig sabihin ng overseers? Taga-kita. Yan ang tinatawag na mga pastor. Ano bang ginagawa ng mga pastor sa mga tupa? Tinitignan ang lakad ng mga tupa. Baka mahulog sa bangin. Baka nalalayo ng landas. Baka mapunta sa putikan. Overseers, pastor, obispo, they are synonymous words, meaning only to say supervisor. Ngayon, sa huling araw, supervisor na katataas na tagatingin. Bakit nga po? Sila nga po ang may mga karanasan sa loob ng iglesia. Sa makatwid, inilagay na mga bahagi ng katawan ni Kristo ang mga pastor o mga overseers o mga tagatingin sa mga anak ng Diyos. At alin pa, ituloy natin ang pagbabasa, mga kapatid. 3:8 ng unang Timoteo din po. Gayon din naman ang mga diakono, dapat mahuhusay, hindi dalawang dila, hindi mahilig sa maraming alak, hindi sakim sa mahalay na pakinabang, at mga diakono. At sa kabilang dako, kung merong lalaki na diakono, deacon, overseers din po yan. Meron din po na inihalal na mga diakonesa. Ang lahat ng yan, pastor, obispo, diakono, diakonisa, iisa po ang kategorya. Tagapag-ingat ng mga tupa ng Diyos. Sila nga po ang mga matatanda na, meron pa pong tinatawag na presbitero. Yung mga presbitero, ang ibig sabihin, matanda rin sa iglesia. Yan po mga kapatid ang mga katungkulan. Sa makatwid na liwanagan natin, apostol, propeta, guro, pastor, diakono, diakonisa, mga matatanda sa iglesia, presbitero, obispo. Yan po mga tagapag-ingat lang ng mga tupa ng Diyos, pero wala pong binabanggit na Papa, wala pong binanggit na naglagay ng arsobispo, wala pong binanggit na naglagay ng kardinal, wala pong binanggit na naglagay ng monsenyor sa loob ng iglesia, at lalong wala pong tinatawag na pare o mga papa sa tinatawag na imperyo ng Roma o sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano nga po baga? Ipagpatuloy po natin ang mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol. Ito po, makinig kayo mabuti, ha? Bakit nga kapatid na Cirilo, wala naman pala sa iglesyang itinayo ng Diyos ang tinatawag na mataas na katungkulang papa
at lalong hindi pala sa Roma, sapagkat ang iglesia pala ng Diyos, doon itinayo sa Judea, sa Jerusalem ng Judea, hindi rito sa Vatikano, sa Roma. Mga kapatid, ano po baga ang mahigpit na ipinagbabawal ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga inilagay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mateo 23:8. Datapwat, kayo ay huwag magpatawag na rabay. Ito, una sa lahat, yung rabay, salitang Hudyo. Rabbi. Sa English, teacher. Sa Tagalog, guro. Bawal yun eh. Kaya dito sa loob ng iglesia namin, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ayaw kong magpatawag ng guro eh. Iisa lang ang guro, ang ating Panginoong Hesukristo. Totoo ba yan? Kayo ay huwag magpatawag na Rabbi. Iisa ang inyong guro at kayong lahat ay mga magkakapatid. Kami pong lahat sa loob ng iglesia ng Diyos, we are only brethrenship. Mga magkakapatid po lamang kami. Mga nakikinig naming mga mahal na tagapakinig, kahit na po guro, wag ninyong tawagin kami na guro. Kahit kami nagtuturot, nangangaral sa inyo, tayo pong lahat ay mga magkakapatid lamang. 23:9. Mateo, wag ninyong tawagin inyong ama. Wag ninyong tawagin inyong ama, Father, ang sino mang tao sa lupa. Liliwanagin ko muna ito. Ang sino man ikang tao sa lupa. Paano yan, kapatid na Cirilo? Kasalanan pala na tawagin kong Father ang aking tatay sa laman. Nagkakamali po kayo sa hindi ninyo pagkaalam ng banal na kasulatan. Ang kausap dito ng Panginoon, exclusively, yung mga apostol niya, yung kanyang mamamalakayan ng kaluluwa niya, yung mga posisyong inilagay niya sa loob ng iglesia para tagapag-ingat ng kaluluwa ng mga miyembro ng iglesia ng Diyos, na siyang mga tupa ng Diyos. Huwag kayo kayong mga mangangaral, huwag kayong magpatawag ng ama sa sino man. Ano po ang katunayan na yung ama igagalang natin, yung tatay natin sa laman? Efeso 6:1-2, mga anak, igalang ninyo, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Sino ba mga magulang natin? Ang nanay natin, tatay natin. Ito ang unang utos na may pangako para mabuhay kang mayabong, mapayapa, maunlad sa sanlibutan. Utos ng Diyos yan. Igagalang natin ang tatay at nanay natin bilang ama. Literal na pinanggalingan natin sa lupa, kinasangkapan para isilang tayo. Igagalang tatawagin natin tatay at nanay yan. Father, mother. Pero sa mga spiritual, kamukha ng mga mangangaral sa atin, huwag niyong tatawaging mga ama yan. Sino nga ang tumawag? Sino nga ang nagpapatawag ng ama? Simbahang Katoliko, Papa, Pope, mga kapatid. 23:9. Huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang ama sa lupa. Mateo, sapagkat iisa ang inyong ama sa makatwid baga, siya nga na nasa langit. Sa 23:10, ni huwag kayong patawag na mga Panginoon, sapagkat iisa ang inyong Panginoon sa makatwid baga, ang Kristo nga. Ayan. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon? Master, Lord, Panginoon. Sino ba nagpatawag ng Panginoon? Na mga mangangaral sa lupa o simbahang Katoliko na naman. Mon, Senyor, aking Panginoon, my Master. Panginoong kong Diyos. Kaya nga hindi katakataka, simbahang Katoliko, Antikristo Lahat ng ipinagbabawal ng Panginoong Hesukristo, binabaliktad ninyo. Huwag magpatawag ng ama, nagpatawag kayong papa. Pati yung mga mangangaral ninyong
Mga sundalong kanin, pare. O mga magulang at mga kapatid. O di ba? Lahat yan, puro pare. Lahat yan, puro tatay ninyo. Nako po, Panginoon ko, huwag kayong magpaalipin sa tao ang ibig lang sabihin ng Panginoong Jesucristo. Huwag yung tawaging Ama yan. At huwag yung tawaging Panginoon sila. Iisa ang Panginoon. Sino? Ang Kristo! Pilipos 2:10, siya lang ang Panginoon, sa pangalan lang niya iluluhod ng lahat ng may tuhod, ng nasa langit, ng nasa lupa, ng nasa ilalim ng tubig, ang kanilang mga tuhod, si Kristo lang ang Panginoon. Sa lahat ng dako, langit, lupa, ilalim ng lupa, kung may mga tiyanak dyan, si Kristo ang Panginoon nila, luluhod sila sa Panginoon. Hindi dyan sa mga tao na yan, na mapuputi ang damit, may malalaking krus sa dibdib. Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Huwag ninyo silang tatawagin na Panginoon. Isa lang ang Panginoon, ang Kristo nga. Anong ginawa nila? Monsenyor. Ay, nako, Panginoon ko. Hindi pa nga nagkasya sa Monsenyor. May arsobispo pa, may kardinal pa. Tinamaanan, sinalibad ng pinutukanan, lahat ng posisyon na ibig na makamtan ni Lucifer ng anghel na itinapon sa lupa, nasa kanila. Kaya sila nga ang Antikristo. Sila nga ang tinatawag na binabanggit sa banal na kasulatan na bahay ng mga demonyo at lahat ng karumal-dumal sa lupa. Magbasa kayo, mag-aral kayo, Apokalipsis. O 23:11, isa pa. Dadapat ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Dito po maliwanag na yung Papa, Ama, sa loob ng iglesia ay hindi ipinatatawag ng Panginoong Hesukristo. Walang iba kung hindi ang Panginoon Diyos, na siya rin ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya sa loob po ng iglesia, ang Papa namin, Papa sa langit, Papa Hesukristo. Siya po ang aming Panginoong Hesukristo. At kaming lahat na magkakapatid, magkakapatid po lamang, at kami po ay sama-samang mga bahagi ng katawan lamang o ng iglesia na itinayo ng Panginoon. Walang iba kung hindi ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus. Bilang mga huling katanungan, ano po baga naman ang binabanggit ng mga banal na kasulatan tungkol po sa mga bagay na kumakatawan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Kung sa Biblia po binanggit na mayroong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, katawan ni Kristo, kinaroroonan ng katubusan, kapatawaran ng kasalanan nating mga tao, at dito inilagay una-una mga apostol, mga propeta, mga guro, mga diakono, diakonisa, mga tagapamahala o tinatawag na mga tagapag-alaga ng kaluluwa ng mga tupa ng Diyos. Meron ba naman binabanggit ang Biblia tungkol sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? Buksan po natin mga kapatid. Basahin po natin ang Apokalipsis 17:4. 17:4. Makinig po kayong mabuti. Kanina kasi nabanggit ko sa inyo, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ito po ang bahay ng lahat ng karumal-dumal sa lupa. Buksan po natin ang mga talata 17:4. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Una po, ibig kong putulin muna, kapag binabanggit po ang isang babae, ito po ay sa pangitain. Humigit kumulang anyo 96, panahon ni Apostol Juan, Apokaliptiko, yung sumulat ng Apokalipsis. Dinala siya sa Espiritu, ipinakita ang isang pangitain ng isang babaeng karumal-dumal, nakasuot ng kulay ube at ng pula. Ano ba ibig sabihin ng kulay ube? Yan ang mga damit ng simbahang Katoliko, ng kanilang mga mangangaral. Yung tinatawag nila na
parang San Antonio ba yun? Kulay ubi yan scarlet. Hindi ko malaman kung paano ipaliliwanag, pero sila may mga damit na yan. At nang pula, yung mga papa sa Roma, ang pupula ng damit niyan. Tingnan ninyo. Magkaroon, at saka yung mga kardinal. Sila po yan. At nahihiyasan ng ginto, yung korona ng pare at ng papa. San tambak na ginto, pilak at mamahaling bato, lalo na pag kinukoronahan ng korona ng pagkapapa na doon ay nakasulat, Vicarius Filii Dei, kahalili ng Diyos sa lupa. Mga kapatid, nakita ko ika sa pangitain, at sa kanyang kamay merong sarong ginto, merong tasa, puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. 17:5. Sino ang babaeng ito? At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Mystery, Dakilang Babylonia, Great Babylon, ina, nanay ng mga patutot, mga masasamang babae, prostitute, at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ito po ay isang babae, nakadamit ng mapula, nakadamit po ito ng parang kulay ube. Sa kamay niya, meron tasa na kumakatawan sa lahat ng kanyang pakikiapid at mga kasuklam-suklam na gawa. At meron siyang mga ginto, mahahalagang batot mga perla sa kanyang kamay. At ang pangalan niya, Mystery, the Great Babylon, the mother of all harlots and all the abominations in the land. Sa Bibliang English, ito po ay isang babae. Ngayon, pag binabanggit sa Biblia ang isang babae at ito'y isang hula, mga kapatid, ano ang kumakatawan sa babae? 2 Korinto 11:2. Ito ang susi kung ano ang liwanag sa kahiwagaan ng babaeng nadaramta ng kulay ubit mapula, at meron siyang tinatawag na mga kayamanan sa kanyang kamay, at isang kupita na puno ng kasuklam-suklam at karumal-dumal. Alin yung babae? Sapagkat ako'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa isang dalagang malinis. Pag binabanggit po yung babae, makinig po kayong mabuti. Babae, kumakatawan po saan? Sa tinatawag na iglesia. Bakit po? Sa 2 Korinto 11:2, ang kausap ni Apostol Pablo ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, yung mga membro. Ako ika'y naninibugho tungkol sa inyo ng panibughong galing sa Diyos, ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang maiharap ko kayo, iglesia ng Diyos, parang babae. Ibig ko, maiharap ko kayo kay Kristo, katulad sa isang dalagang malinis. Napakaganda po. Sa makatwid, may banggit din pala sa Biblia ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sino po ito? Ito po ang mahiwaga, dakilang Babylonia, ina ng lahat ng masasamang mga babae o patutot, ina ng lahat ng masasamang iglesia. Ito po ang Iglesia Apostolika Katolika Romana na nanganak ng Protestantismo. Sa kanya po nanggaling ang lahat ng protestante. Mga karumal-dumal ang wika ng Biblia. Lahat ng karumal-dumal na iglesia, anak ng simbahang Katoliko. Huwag kayong magagalit sa akin, mag-aral kayo. Tawagin niyo yung mga pare ninyo. Tawagin niyo yung mga kardinal ninyo. Sabihin ninyo, bakit ganito? Nasa Biblia pala, kayo palang pinakamasamang iglesia sa balat ng lupa. Lahat na nga ng bawal ni Kristo, sinuway ninyo. Saan po naroon ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Itinuro din po baga ito ng Biblia. Apokalipsis 17:9. Narito ang pag-iisip na may karunungan. Makinig kayo ho. Apocalypse 17:9. Saan naroon ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? Narito ang pag-iisip na may karunungan.
ang 7 ulo, 7 bundok na kinauupuan ng babae. Rome is the city of 7 hills. Ayan. Samantalang ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, saan mo makikita ayon sa Biblia? The city of Jerusalem of Judea. Tsaka hindi po tinawag ang iglesia ng Diyos na karumal-dumal. Ina ng lahat ng masasamang babae o iglesia sa balat ng lupa. Ang iglesia apostolika, katolika, romana, talagang nililiwanag. Alin ba ang city with 7 hills? Rome! Saan ba naroon ang Vatikano? Sa Roma. Mga huling tanong, paano makikilala ang kanyang mga membro? Ayan, Apokalipsis 13:15. At siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Sino ba ang gumagawa ng milagro? Sino ba ang nagsasabing nagpakita daw sa Medjugorje ang ina ng Diyos? Sino ba ang nagsasabing sa Lourdes nagpapakita ang Birhen Maria nagsasalita ang larawan? Sino ba ang nagtuturo lumuluha raw ang Birhen Maria o ang Santo Cristo? Sino ba ang nagsasabi, mga magulang, pati si Lorenzo Ruiz, nakikipag-usap daw doon sa Cebu? O edi, simbahang katoliko, siya'y pinagkalooban, Apokalipsis 13:15, siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop, upang ang larawan ng hayop ay makapanghusap at maipapatay naman ang lahat ng mga tao na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Kaya maging nung araw pa, mga kapatid, buksan ninyo ang kasaysayan ng Inquisition of Spain. Lahat ng ayaw sumamba ka sa mga larawan, sa mga santo, at sa mga doktrinas paganas ng simbahang katoliko, pinahihirapan sa Inquisition of Spain, pinapatay, ginagarote, katulad ni Dr. Jose Rizal, ipinag-utos na barilin sa luneta. Yung 3 pare, Gomez, Burgos, Zamora, ginarote yan. Pinagsabihan nila at pinaratangang sila raw ang pinuno ng tinatawag na aklasan laban sa simbahang katoliko ng mga taga Cavite. Samantalang ang mga taga Cavite at ang mga Pilipino ay wala namang hangad kung hindi bigyan lang ng tinatawag na karapatan ang mga paring Pilipino na magtaas naman sila ng ranggo. Habang panahon clergy na lamang ang mga Pilipinong pare. Tinanin yung kasalbahihan. Bakit hindi nila ginagawang santo si Gomez, Burgos at Zamora? Bakit nga gagawing santo? Pinaratangan na nga nilang mga erehe. Sila nga ang nagpapatay. Paano gagawing santo si Gomez, Burgos at Zamora kahit na mga pare yan? Si Martin Lutero na lang Bakit hindi nila ginawang santo? Si Martin Lutero mga magulang banal yan. Yan nga ang kinasangkapan ng Diyos para mabuksan ang katiwalian sa simbahang katoliko Basahin niyo the story of Martin Luther, kung paanong inihayag niya ang 95 theses, ang 75 mga katiwalian ng Papa sa Roma at ng buong simbahang katoliko, inilagay niya sa pintuan ng Wittenberg. Nabasa ng maraming mga tao, kaya nag-aklasan noon ang tinatawag na mga tao humiwalay nga sa simbahang katoliko. Yun nga lang ang nangyari. Nagkaroon nga ng protestantismo, nagtayo ng kani-kanyang Protestant church, pero ang mga dogma dogmas paganas pa rin. May mga krus pa rin sa mga bubungan, meron pa rin mga larawan ng mga birhen, nagbibinyag pa rin ang mga bata. Yan ang sinasabi sa Apokalipsis na binasa ng inyong lingkod. Mga kapatid, sa Apokalipsis sa kanyang 17:4 ng wika sa atin, 17:5, hiwaga dakilang Babilonia, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, ina ng lahat ng mga protestanteng kasuklam-suklam sa lupa. Ina ng lahat ng masasamang iglesia. Lumabas nga sa kanila, sistema, ganun din Yun din ang itinuturo. Mga magulang at mga kapatid, may mga larawan din. Huwag kayong magagalit sa akin, Hindi po pwedeng paratangan ninyo ako ng naninirang pure o ng tinatawag na libelo. Bakit? Ito'y aking karanasan Napasok ko lahat yung mga protestante na yan, napag-aralan, napakinggan ko lahat yan. Wala ring iniwan sa simbahang katoliko. May mga cross, may mga larawan.
Nako, Panginoon kong Diyos, papakilala lang, anak sila ng simbahang Katolika. Paano nga po mapagkikilala pa sila? Tiniyak sa atin, naroon sa City of Seven Hills, sa Roma, doon sa tinatawag nilang Batikano. At ano pa? 13:15. Paano makikilalang tustusan? O paanong hayag na makikilalang ang mga taong membro ng simbahang Katoliko? At siya'y pinagkalooban makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. Yung mga milagro, nakakapangusap. At ang ayaw sumamba sa larawan, pinapapatay nila sa pamamagitan nga ng Inquisition sa Espanya. Mga kapatid at mga magulang. Ayun na lang si Dr. Jose Rizal nga, bukod kay Gomez, Burgos at Zamora. Isang tambak, magmula presidente, senador, hanggang kahuli-hulihang barangay tanod. Puro Katoliko. Ba't hindi ninyo sinasabihan ng Papa sa Roma na gawing banal si Jose Rizal? Yan, napakagandang tanong yan. Paano nga gagawin banal at santo si Jose Rizal, bagaman mas maraming nagawa kesa kay Kalunsad, kesa dyan kay Lorenzo Ruiz? Si Rizal gumawa ng mga aklat, sulat sa kadalagahang taga-Malolos, no limitangere el filibusterismo. Ibinigay ang kanyang sariling dugo at buhay alang-alang sa kababayang mga Pilipino, magsilayas lang kayo sa simbahang Katoliko. Bakit hindi ninyo ginawang banal? Yan nga ang naghayag sa kawalangyaan ng simbahang Katoliko Mga kapatid kalabang mortal ng mga Katoliko yan. Bakit gagawin yung banal si Dr. Jose? Pero ginagawang national hero. Pero para maging spiritual hero o banal o santo, magiging santo. Sino? Si Corazon Aquino, si Benigno Aquino, luluhuran yan. Sa mga darating na araw, ikakanonize nila yan. Pero si Rizal, itinatapo nila sa impyerno. Sabihin ninyo kung hindi totoo, mga iginagalang na mga tagapakinig namin. At higit sa lahat, ano ang tatak na pagkakakilanlan sa Iglesia Apostolika Katolika Romana? At sa mga protestante, meron ding mga krusipiho yan. 13:16. At ang lahat maliliit at malalaki, mayayaman, mga dukha, mga malaya, mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. Yan ang tatak ng Antichrist. Ipag-uutos magkintal sa noo at kanang kamay, sukat naman pagkakilanlan, sila pala kampong tunay nitong Antikristong hungang. Amen. Tatak ng Antichrist yan. Yan tatak ng krusipiho sa noo at sa kanang kamay. At maging yung mga pagmimilagro ninyo, kayo ring mga pare sumulat sa pasyon. Ang pagmimilagro, tutulungan ng demonyo, nauupot na nga bayo, sukat pa nga ipagbando, sila raw ang Kristiyanong totoo. Amen. Okay, magagalit kay kapatid na Cirilo, nasa pasyon yan, binabasa ninyo tuwing mahal na araw. Unawain ninyo, itinuturo yung mga milagro, demonyo ang gumagawa niyan sa inyo. Sa makatwid sa ating pag-aaral, naliwanagan po natin, wala pong binabanggit sa banal na kasulatan na si Pedro nakarating sa Roma, nangaral ng Ebanghelyo, at doon po mga magulang ay naging papa sa Roma. Sa banal na kasulatan, iisa iglesia, itinayo iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang mga katungkulang inilagay, una-una, apostol, 12 nang mamatay si Judas Iscariote, pinalitan ni San Matias. Apostol, propeta, guro, at tinatawag na mga evangelista, diakono, diakonesa, presbitero, at tagatingin, yung tinatawag na obispo, supervisor lang yun. Huwag niyong bigyang malaking pagpapahalagang pagiging obispo. Ginagamit ng mga demonyong tao yan para pagsamantalahan, kwartahan ang kanilang mga membro at takutin. Kung hiwalay ka sa sugong anghel na obispo, hiwalay ka sa Diyos. Kaya bigyan mo ng aginaldo yung obispo tuwing kaarawan niya,
Disyembre, matagal ng patay, bibigay pa ng mga envelope yung mga yan. Patay na, bibigyan mo pa ng salapi. Para anong gagawin ng taong patay? Yan ang nakagis na nila, turo sa kanila, malaking revenue, malaking kwarta. At huwag niyong kalilimutan yung ikapo, tithing. Hindi naman sa atin yung tithing Mag-aral kayo. Magbigay kayo ng abuloy dito, abuloy dyan, abuloy sa mga awit, abuloy sa ministro, abuloy sa may sakit, abuloy. Kaya mga membro, lalo na sa Pilipinas, naghahalongkat na lang ng basurahan para may makain Pakatapos, iaabuloy pa sa inyo. Nako po. Kaya nga, sabi ng Panginoon, huwag kayong magpatawag ng Ama, iisa ang Ama. Isa lang ang Diyos na tatawagan natin, magtutulong sa atin sa lahat ng pangangailangan. At sino nga ang Diyos na ito na nasa langit, na Ama natin? Huwag kayong magpatawag ng Panginoon. Don't be, let yourself called Master or Lord. There is only one Master, Jesus Christ even. Siya nga ang Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos, siya ang Panginoon, siya lang. Ang hihinga natin ng pagkain, ng trabaho, ng kalakasan, kagalingan. Huwag niyong aabuluyan. Mateo 10:1 o 10:8 ng San Mateo. Freely I gave to you, freely you give. Binigay ko sa inyo ng libre, ipangaral ninyo ng libre. Napakaganda po ng ating pag-aaral. At ngayon, bilang mga huling mga pagpapaliwanag pa po. Bakit nga po? Mga kapatid, ipinakikilala ng simbahang Katoliko na si Pedro daw ang unang papa sa Roma. Makinig kayong mabuti. Una po, ito ang ating mga referensya. Ang iglesia po ng Diyos kay Kristo Jesus natayo noong 32 anyo Domini. Actually, humigit kumulang anyo 30 hanggang 33 sapagkat anyo 30 ang Panginoon nang magpasimulang mangaral ng Ebanghelyo at tawagin ang 12 apostol. Kaya nga sa kalagitnaan ng 3 taon na ito, anyo 32 na itayo niya ang kanyang iglesia. At alam natin, anyo 33 ipinako sa krus, inilibing at nabuhay na maguli. Samantalang ang simbahang Katoliko ay pinasimulan ni Constantino noong anyo 333 anyo Domini. Basahin po ninyo dyan sa inyong Catholic Encyclopedia at sa Modern Times and the Living Pass sa kanyang pahina 224. At ang panahon ng opisyal na paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay noong taong 538 anyo Domini. Ayon naman kay Mr. Uriah Smith, page 211 at Catholic Encyclopedia Volume 7, page 579. And the meaning of the papacy, according to Modern Times and the Living Pass, page 224. Kayo na lang ang magbasa. Isinusulat ko, binabanggit ko sa inyo ang mga referensya, kayong mga Katoliko, kayo naman ang mag-aral. Kayo naman ang magsaliksik para mapatunayan sa inyo ni kapatid na Cirilo lahat ng itinuturo namin sa inyo katotohanan. Ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lang ang itinayo ng Diyos ng magkatawan tao, anyo 32. Simbahang Katoliko, inumpisahan lang nitong paganong emperador ng Roma na si Constantino noong anyo 330. Sang-ayon po sa mga aklat ng world history. At ito'y naging opisyal na Iglesia Apostolika Katolika Romana noong taong 538. Ayon po kay Mr. Uriah Smith sa kanyang pahina 211. Nasa internet na po lahat ito. Basahin ninyo mga kapatid at mga magulang. Mamakinilyahin na lamang ninyo. At itong ibig sabihin ng papacy, mga kapatid, kahalili ika ng Diyos sa lupa. Vicarius Filii Dei. Pag-aralan ninyo at basahin. Kailanman, hindi po nakarating si Apostol Pedro sa Roma tulad ng ipinakikilala ng simbahang Katoliko. Meron silang ibang mga aklat. Kung kaya ginawa nila si Pedro unang papa sa Roma, meron silang mga Gospel of St. Peter, yung mga apokripa. Apokripa, ibig sabihin,
hindi kinasihan ng Espiritu Santo yung mga apokripa na nahuhukay, mga aklat na isinulat ng tao ilang daang taon makatapos na magkatawan tao ang Kristo at matagal nang patay maski si San Pedro. Ang kamatayan ni Pedro pinatutunayan ng aklat ng kasaysayan humigit kumulang anyo 67 anyo Domini. Halos nauna siya ng konting panahon kay Apostol Pablo na pinugutan ng ulo sa Roma. Si Pedro ipinako sa krus, dadapwat naisipan niyang hindi siya karapat dapat mamatay na nakatayo sa krus na pinagpakuan sa kanya. Hindi siya karapat dapat na maging katulad ng Panginoong Jesucristo ng patayin sa krus. Pinag-utos niya sa mga gwardya baliktarin ang kanyang krus. Binaliktad siya, yung ulo niya nasa ilalim. At habang naghihirap sa katanghali ang tapat ayon sa kasaysayan ng kanyang buhay, mga kapatid at mga magulang, kumakanta pa siya ng haleluya, ng imno. At habang umaawit, pinagpapana pa siya ng mga kawal Romano. At nang nabubuhay pa siya, humihinga pa, siniliban pa siya, binuhusan ng gasolina at nagliyab ang kanyang buong katawan hanggang sa namatay. Ilang panahon lamang, umigit kumulang 1-2 taon, si Apostol Pablo naman, pinugutan ng ulo doon din sa Roma. Mga kapatid, kung bakit po ginawa nilang papa sa Roma, meron silang sariling aklat, apokripa, the Apostles Peter and his gospel, according to his gospel. Yun po yung mga kathana ng mga Hudyo, utos ng mga tao, Tito 1:14, basahin ninyo. Wala po kaming nabasang ganyan sa Biblia. Kaya ito po, ang talagang nangaral sa Roma, walang iba kung hindi si Apostol Pablo, at kung meron mang sa banal na kasulatan, 1, 2 aklat ni Apostol Pedro, yaon lamang po ang kanyang mga aklat na napasulat ng siya'y nabubuhay pa, na isinulat niya maging sa mga ibang mga kapatid na labas sa bansa ng Israel. Hindi po siya nangaral sa Roma. Hindi po siya nakapagtayo ng iglesia sa Roma. Ang nagtayo ng iglesia sa Roma, ang Panginoong Jesucristo, kinasangkapan si Apostol Pablo. Ito po ang ating naliwanagan. Isa pong napakagandang aral. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos, magliwanag ng ating mga pusong nasa kadiliman. Lumakad tayo habang may ilaw ang wika ng Panginoon, sapagkat kung gumabit dumilim na ang wika ni Balagtas, gumawa tayo'y ngangapa-ngapa. Ito nawa ay patnubay sa atin ng Diyos sa gabing ito. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, ay tanggapin nating muli ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Tunawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid, sa ating mga mag-aanak, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga tagapakinig, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai-kailanman. Amen! Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa darating na muli po nating pag-aaral, kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming salamat po sa inyong lahat.